Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shoutout po sa lahat ng ating channel subscribers, mga followers, naglalike at nagsishare ng ating video. At ganun din po, special shoutout to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at guro, and may God bless us all. May God bless and protect the Marcos administration from the forces of evil, the likes of Dutertes, their minions, their followers, and the anti-Marcos. So, dalawang bagay po pag-usapan natin, no? It's all about the father and daughter again. Yung nandiyan pong isa nakakulong sa ICC, yung isa anak na nagmamahal sa kanyang ama. Nagtataka lang ako bakit yung common law wife ni Digong ayaw pumunta doon sa dahig. No? Bakit si Bepe na siyang may katungkulan sa ating gobyerno na dapat prioridad ang kanyang opisina ngayon po nandoon 1,000 miles away from home. Pero sabi niya multitasking daw po siya. Kasi yung mga interview niya, sinasabi niya, hindi naman daw niya pinapabayaan ang kanyang trabaho bilang vice presidente. Really? Really, mga kababayan? O ngayon, no? Meron po siyang sinabi tungkol sa kanyang ama at ganun din, bakit niya ginagawa ito sa kanyang ama. Ay naku, ang galing mga kababayan. Unahin natin yung dahilan niya. Bakit siya nandoon sa dahig? Bakit hindi yung common law wife ni Digong na si Hanilet ang naandoon? Kasi wala daw po kasing passport. Oo, kayo naman, walang passport yung common law wife ni Digong. Baka nga walang passport at hirap na hirap makakuha ng Schengen visa. O diba? Ayan po ang sabi ni General Torre, mga kababayan, nung sa manifesto kasi ng flight, no, bago ilipad si Digong, papunta ng dahig, nag-stop over muna yan sa Dubai, no? Ayaw po sumama nung common law wife niya. Ang dinadahilan niya daw kay General Torre, wala siyang passport. Walang passport? Kagagaling mo lang ng Hong Kong. Ano yon, nag-aladar na ka? O di kaya pumasok ka sa time machine, o paglabas mo, nasa Pilipinas ka na? At nagkataong, doon ka pa sa airport natin lumabas. Di sana, sinama mo na lang si Digong doon sa time machine para lumabas kayo doon sa bahay nyo sa Davao. O dinalusutan nyo si General Torre. Di ba? Sinong lolokohin mo naman? Common law wife ni Digong. Isa lang yon. Do you really love your partner? Do you really love the former president? O bakit ikaw nandiyan sa Pinas? Itong si Sara Duterte, nandoon siya ang nag-aasikaso ng mga lawyers. Di ba? O pinapakita yung kanilang drama that ako isang ano yung tawag doon? Mapagmahal na anak o mapagsilbi ako sa tatay ko. Hoy, drama nyo lang yan. Di nga kayo nag-uusap eh. Di ba ngayon mga kababayan, bakit daw siya nandoon sa dahig aside sa siyempre moral support sa tatay niya? Ang reason niya po mga kababayan ay ayan sa quote card ng Pinoy Publico. Nakuha po natin to sa FB page ng Pinoy Publico. Shout out po ha. Sabi niya, I also have a duty to our fellow countryman. Ang galing, statement na statement ang dating. Who is a Filipino citizen, who is held against his will here at the ICC Detention Center. Let us not think it is because he is my father. Instead, let us consider that I am the Vice President and I am making ways to return a Filipino citizen to our country. Yan po ang bago niyang mandato na ginawa niya para sa sarili niya lang. Ha?
ang bago niyang mandato ay tulungan ang mga Filipino citizen na nakakulong sa ibang bansa, whatever crimes they have committed or allegedly, mga suspect. Sabi niya, do not think that he is my father. Instead, let us consider that I, the Vice President of the Philippines, and I'm making ways. Talaga naman, inaako niya ng mga kababayan, inaako niya. Dahil vice presidente ako, isa na to sa mga mandato ko, isa sa mga trabaho ko na tulungan ang mga Pilipino na makabalik sa ating bansa. I also have a duty to our fellow countrymen. What is your duty? Kailangan, hindi lang yan ang duty mo. You better explain yung mga pangalan doon sa acknowledgement receipt. Sila Dudong, oo, sila Kamuti, sa Kasimangga, oo, si Piatos. Diba? It is also your duty. Anak ng tokwa, mapapamura ka na lang talaga. Who is held against his will? Really? Kung sana against his will, yung nandun si Digong sa ICC, nagwawala na si Digong dun sa kulungan. Ay, balik niya ako dito, mga ano kayo, mga PI kayo, ganun sana, hindi komportable natutulog ang tatay mo. Di ba? Ang tanong natin dito, ito ba ay matagal niya nang ginagawa? And I am making ways to return a Filipino citizen to our country. Paki-enumerate yung mga natulungan mo ng mga kapwa natin Pilipino that was held against their will from another country. I'm gonna give you an example. Have you talked to Mary Jane Velasco when he was held in jail at Indonesia? Meron bang nabalita na dinalaw niya man lang si Mary Jane Velasco ba yun? O Velasco? Correct na lang ako Yung pong kababayan natin na nakulong na matagal sa Indonesia because of drugs di umano. Ngayon, nakabalik na ng Pilipinas. Sino ang nakiusap sa gobyernong yon? Ikaw o ang gobyernong Marcos? Ikaw ba ang pinadala doon ni Pangulong Marcos para kausapin yung ministry nila? Nabigyan na lang muna ng pansamantalang paglaya at tapusin ni Mary Jane yung kanyang remaining years doon sa Pilipinas, sa Mandaluyong, doon sa Libertad. Ikaw ba yon? Ngayon, sabi niya, let us not think it is because he is my father. Come on, dude! You are a liar. You are a liar from the very beginning because your father is a liar. Di ba? Ibig sabihin, didiktahan mo kami na kaya mo ginagawa yan because wag naming isipin yung tatay mo, tinutulungan mo. Personal po yan Hindi makatotohanan. Di sana, para mapaniwala mo kami, lahat ng mga nakakulong ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa, puntahan mo, make ways. No? Tanungin mo, bakit ka nakulong? Ikaw ba ay being held against your will? Ganon Ikaw ba ay binibigyan ng karampatang human rights? Ikaw ba ay napagbigtangan lamang? O ilalaban natin, pupunta tayo dito sa amnesty rights. Ganon. Nakabalita ba kayo mga kababayan na ginawa niya yan? Now, didiktahan niya tayo, imamind conditioning niya tayo na huwag niyong isipin na tatay ko siya. Isipin niyo na Filipino citizen siya. That he was held against his will. Really? So, ang gusto mo tanggapin namin yung naratiba mo? Gusto mo isaksak sa aming kaisipan na si Digong ay inaapi, siya ay Filipino citizen, iuwi natin siya, he is being held against his will. Di sana if he is being held against his will, nagwala na siya doon. Nagwala na siya nung nasa bus na siya at sasakay siya ng eroplano. Nagwala siya, tumakbo siya. Pigilan niya, huwag niya akong pigilan, ganan. Nagdiwara siya, hindi. Kusa siyang sumakay ng eroplano. Kasi parte ng drama nyo at ito, parte rin ng drama mo. Gusto mong tanggapin namin yung sinasabi mo? That you are helping a distressed Filipino held against his will in a jail, para mapalaya. Ikaw ang gumagawa nun. Come on, that's a BS.
Sabi nga ni Bato, that's BS. Tangina talaga mga kababayan. Ang lakas mang twist, ang lakas ng drama, ang galing ng linyahan nila. Sino kayang nagsulat ng script niyan? Yung bang kaibigan nilang director, nagtatanong lang di ba ang galing? Sasabihin niya, wag niyong isipin na tatay ko yan. Isipin niyo na Filipino citizen siya. Oo, iniisip namin Filipino citizen si Digong. Pero may kaso siyang dapat niyang kaharapin dyan sa ICC. Mabuti sana kung yung kaso ay gawa-gawa lang. Hindi po may probable cause. Kaya siya sinerba ng warrant of arrest. Di sana kung walang nakitang probable cause yung mga prosecutor, ay drop ito, wala to. Gawa-gawa lang tong kaso na to. Hindi po No? Tapos sasabihin mo, ikaw ang gumagawa ng paraan. Wow, ang galing naman. Inaako talaga. Self-exaltation. He exalted herself. Inaangat na naman niya ang sarili niya. Nagpapaawa talaga. No? Yan ang dating nila. Play a victim card. Play a martyr card. Kasi ang mga Pilipino maawain. Oo, mga kababayan. Wag po kayong maniwala sa babaeng yan. Hindot yan. Sinungaling yan. Hindi niya nga mapaliwanag sa niya ginastos yung mga pondo ng DepEd. Yung confidential funds niya, yung ilang pondo sa OBP. Tapos yan, gusto niya kainin natin yan. Oo lang tayo, Hell Duterte, gago. Di ba mga kababayan, sinong uutuin mo? Ba, nagmalaki pa, gumagawa, parang siya lang ang gumagawa ng paraan para maibalik yung mga kapwa Pilipino natin na in distress, being held against their will. So wala po yung mga embahada sa ating ibang bansa, yung mga polo na tinatawag nila Rapi Tulfo. Wala pong silbi ang mga yan. Si Sara Duterte lang ang nakakagawa niyan. No? Nakita nyo ba si Sara Duterte pumunta sa embassy na may distress na mga OFWs? Wala, di ba? Ang nakikita ko po ay si OWA Administrator Arnel Ignacio. Di ba? Minsan si Rapi Tulfo. Pero siya, nasaan siya? Ay, naku, umaakyat ng bundok. Nagti-Taylor Swift. Ano pa? Ang alam niya lang tulungan, yung bayan nilang Davao City. Tapos sasabihin niya, gumagawa po ako ng paraan para matulungan ang mga kapwa Pilipino natin na mga in distress, held against their will. Do not think that he is my father. Sinong ululin mo? Sinong lolokohin mo? Yung mga kapwa mo, mga ulol na mga Duterte minions. So yung mga ulol yun mga garapata yun Inako pa niya, mga kababayan, yung trabaho ng OWA, ng DMW. Awawa naman yung mga nasa embahada, yung mga polo, di ba? Si Rapi Tulfo, tawagan nyo polo, ano ba? Di gawin nyo na lang na isang administrator si Sara Duterte. Ang galing! Palakpakan talaga, liar. Oo, kung pwede nga lang humaba ang ilong nito. Nako, matagal nang natigpas ang ilong nito. No? Now, meron pa siyang sinabi mga kababayan tungkol sa tatay niya, yung pangalawa nating topic. No, sabi natin diyan sa thumbnail, Digong Duterte hindi na makakabalik sa Pilipinas o sa bansa. Ayan po ang sabi ni Sara Duterte, yan po sa ABS-CBN. Hindi na siya maibabalik. Parang kanta yan. Kung maibabalik ko lang. Sara Duterte wants PH to move on after father's arrest. Ayun naman pala. Mag-move on na daw kayo, mga supporter ni Digong, mag-move on na kayo. Kasi si Digong nag-move on na, nagmumukbang na mga pagkain ng mga Dutch doon. Di ba? Vice President Sara Pusit Duterte wants Filipino to move forward move forward. No? Wala na yung, pabaliktad. Hakbang pabalik. Mayroon bang hakbang pabaliktad? Wala yata akong alam. Hakbang paatras, sige nga. Kasi sa ROTC, tingin sa kaliwa, ganun Okay, kaliwa, kanang kaliwa. Hinto,
ta! Gawa ganun eh. Yung aming core o kaya yung platoon leader. Hindi ko alam yung tawag sa ganun eh, yung gumagano, no? Layo kayo, layo. Di ba? Mag-move forward na daw kayo. Move forward. Do not move backwards. Oo. Kasi kinakailangan natin magkaisa. Ayan po ang advice niya. Ha? Ngayon, natanong siya dyan. Ano daw po ang pakiramdam niya kay Secretary Anyo na sinasabi ni Bato na nagkanulo? Ha? Dahil nga, si Secretary Anyo daw po nagbigay ng impormasyon about the galaw-galaw ni Digong sa Hong Kong. Oh, ayan ha. Ito sabi niya, sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Manhid ito eh. Kung maalala nyo, meron isang interview diyan kasama niya si Amy Marcos. Tinanong siya, anong pakiramdam mo? Wala na po akong feelings. Pinatay na po nila. So, ibig sabihin, wala kang nararamdaman? There is something wrong with you. Oo, mga kababayan. There is something wrong with you. You have some neuro problem. Wala kang nararamdaman? Ano, manhid ka, natuod ka? O baka naman na-shock siya kaya wala siya nararamdaman? Ha? Hindi ako galit. Hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na maibabalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So what we should do as a country is move on from what happened. What we'll do as our ways forward as a country and as a people from what happened. Magalit man tayo, mapupuntahan yung galit natin dahil walang mapupuntahan yung galit natin dahil hindi naman yan sila pananagutin ng pamalaan. Oh, ayan na naman tayo. Ayan yung drama niya. Again, ulitin ko, kasama po yan sa script. Yung wala siyang maramdaman, no? Manhid na po siya, ganyan. No? Kasi kung magagalit lang tayo, wala naman ang patutunguhan. O, di ba ang galing ng drama? Appealing to the emotion of the sambayan ng Pilipino, kaawaan nyo kami. Kami ang biktima dito. I'm trying to be positive. I'm trying to think of ways that out of this, something good will happen. Yes! Out of that, something good will happen. What? No? Mawawala ang mga berdugong Duterte. Mawawala ang mga sinungaling at mandarambong. Di ba parang ganun yan eh? Move forward. Magtulungan na lang tayo. Oo, wala na pong mapupuntahan ng galit natin kasi hindi naman pananagutin ng gobyerno yan. O, tingnan mo, may banat pa sa gobyerno. Nakuha pang bumanat, mga kababayan. Ha? O, ito pa sabi. Ha? Yung mga traidor daw sa kampo nila. Kasi may nag-traidor daw eh, 'di ba? Tulad ni Secretary Anyo. Buti pa si Minardo Guevara, 'di ba? Sabi niya, hindi ko matawag siguro na traitor, pero sigurado ako sa dami ng tao doon sa kwarto na 'yon ay meron talagang nagsasabi kung ano yung pinag-uusapan doon sa loob. Kung kanino nila sinasabi, hindi ko alam. Pero kung sino ba ang nagsabi na may traidor, so malamang kung may nagsabi na may traidor doon sa loob, malamang siya yung kausap. Really? Ay, mako, ewan ko. May traidor sa hanay ninyo, marami. Oo. O ngayon, ito po ang pinakamatinding sinabi niya. Ha? She believed Filipinos should decide what direction to take as a nation, especially with the upcoming election. Talagang bumabanat pa. Ang daming tanong, budget sa ngayon. Yung budget daw. Public funds expected in a constitutionality infirm. Ano bang gagawin ng bansa? Ituloy natin ang demand natin for transparency, accountability, peace and security para sa atin. Wow! Nagsalita ng transparency and accountability. Wow, back at you, bitch. Look at the mirror. Sino ang dapat maging ganito? Maging transparent, maging accountable, at pangalagaan ang seguridad, ang soberenya, independensya at kapayapaan. Di ba? Hindi nyo nga ina-uphold yan eh.
Transparency and accountability. Kaya ka nga merong impeachment, di ka makapagsalita. O, peace and security, sovereignty and independence. West Philippine Sea, hindi ka rin makapagsalita. Tungaw! Sa'yo to, back at you, biatch! Manalamin ka muna. Oo, pakinggan mo yung kanta ni Justin Timberlake na Mirror. It's looking back at you. It's in the mirror. Cause he's looking back at me. Sasabihin nung, pag tumingin ka sa salamin, Sara Duterte, magsasalita yun na sa salamin. Sasabihin sa'yo, ikaw yun. Back at you, bitch. Di ba? Ang kapal ng mukhang magsalita ng ganyan. Ay, nako. Kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.